Maging sa kabundukan o sa karagatan man, sa ilang man at parang panawagan ay bumukal. Kung ang yaring atas ay ang ating ipamansa, mga gawa at habilin mo sa lahat ng mga bansa, sapat ng marinig, ayaw iyong tinig, ang tugon ko, Panginoon, ayon sa iyong iniibig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig at habag ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nasa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at dumulog tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Inilalarawan sa atin ni Propeta Isaías ang nagdurusang lingkod ng Diyos. Sa kanyang pagtalima sa kalooban ng Diyos, sinasagisag ng lingkod na ito ang ating Panginoong Hesus. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din ang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahasbang maghabla sa akin, magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang poon mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y doon inilabas. Nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas. Magmula noon ang lupaing Huday naging dakong banal, at yaong Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ang dagat ng tambon
nang ito'y makita, ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog ng Jordan, noon ay humimpil. Maging mga bundok, katulad ng tupa, ay pawang nanginig. Pati mga burol, nanginig na parang tupang maliit. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ano ang nangyari? At ikaw, o dagat, wala nang daluyan. Ikaw naman, Jordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara, at ang mga burol natakot na parang maliit na tupa. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ikaw, o daigdig, ngayon ay manginig sa harap ng Diyos. Dapat kang matakot, sapagkat darating ang Diyos ni Jacob. Siyang sa dilis-dis ay nagpapabukal ng saganang tubig, at magmula roon ang tubig na ito ay nagiging batis. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Sinasabi ni Apostol Santiago na laging kaakibat ng dalisay na pananampalataya ang mabuting gawa. Hindi sapat na hangarin lamang ang kabutihan ng kapwa, higit na mahalagang tugunan ang pangangailangan nila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog,
Ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sa krus ni Kristo, dinangal itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea sakop ng Filipo. Samantalang sila ay naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng ilan si Elias kayo, at may nagsasabi pang isa, kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya ay itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro, "Lumayo ka, Satanas! Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa mabuting balita, ang siyang magkakamit niyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. At magandang gabi po sa lahat ng ating mga kaparokya, mga kamag-anak at kaibigan, mga deboto ng Mahal na Birhen ng Soledad na nakikiisa sa atin
Ngayon po ang ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Kung matatandaan natin sa ating pagninilay noong nakaraang linggo, sinabi natin na si Jesus ay nagpapakilala sa iba't ibang pamamaraan. Tulad kunwari noong nakaraang linggo, sa pamamagitan ng kanyang mga kilos, si Jesus ay nagpakilala na siya ay mayroong makadiyos na kapangyarihan, na siya ay nagpapatuloy ng gawain ng paglikha ng Ama, na siya ang katuparan ng lahat ng mga pangako o ipinahayag ng mga propeta noong una. Sa araw na ito, sa ating ebanghelyo, si Jesus ay muling nagpapakilala, ngunit ito ay sa pamamagitan ng mga salita, kung sino siya ayon sa mga tao at kung sino siya ayon sa mga alagad ng ating Panginoon. So tingnan natin sa ating ebanghelyo sa gabing ito ang iba't ibang pagpapakilala ng ating Panginoon. Unang-una, siya ay nagpapakilala bilang Kristo. Siya yung tagapagligtas. No? So alam natin na sa Lumang Tipan, saksi ang Lumang Tipan sa paghihintay, paghahangad ng mga tao na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako na siya ay magpapadala ng tagapagligtas. Ang tagapagligtas na ito ay unang-unang ipinahayag noong magkasala ang ating mga magulang, ang ating mga unang magulang. Sumala noon, nandoon na yung pangako na ang Diyos ay magpapadala ng tagapagligtas. At ang pangako na ito ay paulit-ulit na sinasariwa ng mga propeta, lalong-lalo na sa mga panahon na sila ay nawawalan ng pag-asa, sa mga panahon na sila ay ipinatapon sa ibang bansa, sa mga panahon na sila ay sinasakop ng mga dayuhan. Nawawalan sila ng pag-asa, nawawalan ang kanilang loob, ngunit paulit-ulit na sinasariwa ng Diyos ang mga pangakong iyon sa pamamagitan ng mga propeta na nagpapaalala na ang Diyos ay may pangako na siya ay magpapadala ng tagapagligtas. At sa ating ebanghelyo ngayon, sa pamamagitan ng mga gawa ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo, ang mga tao ay nagkaroon na ng haka-haka. Ang mga tao ay nagkakaroon na ng iniisip kung sino siya. Maraming sinasabi na siya ay isa sa mga propeta, na siya ay si Juan Bautista, na siya ay si Elias, na siya ay si Jeremias, na siya ay isa sa mga propeta. Ngunit si Pedro ang nakapagpahayag ng katotohanan kung sino ang ating Panginoon. Ang kanyang sagot nung tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ang sabi ni Pedro, kayo ang Kristo, kayo ang Mesiyas, kayo ang tagapagligtas. So si Jesus sa pamamagitan ng mga alagad ay nagpakilala bilang Kristo, bilang tagapagligtas. Ngunit sa pangalawang bahagi ng ating ebanghelyo, nilinaw ni Jesus kung anong klaseng Kristo ang kanilang tinutukoy, kung anong klaseng Kristo ang kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili. So siya ay Kristo na haharap ng mga kahirapan. Siya ay Kristo na magpapakasakit at mamamatay. At muli, alam din natin na dahil ang mga Israelita, dahil ang mga Hudyo ay matagal nang naghihintay ng Kristo, matagal nang naghihintay ng tagapagligtas, sila rin ay mayroon ng inaasahan kung anong klaseng Kristo ang darating para sa kanila dahil sa hirap na hirap sila sa kanilang buhay sapagkat sila ay inaalipin ng mga dayuhan, sila ay sinasakop. Ang Kristo para sa kanila ay isang magiting na mandirigma na magpapalaya sa kanila o kaya naman isang magiting na hari na mayroong dangal at mayroong kapangyarihan. So iyon yung kanilang iniisip. Kaya't mahirap tanggapin para sa kanila na ang Kristo na sinasabi ng ating Panginoon ay Kristo tagapagligtas na makakaranas ng pagpapakasakit at pagkamatay. Maging si Pedro na nagpahayag, kayo ang Kristo,
ang siyang unang-una na hindi naniwala na ang Kristo na kanyang tinutukoy ay magpapakasakit at mamamatay. Kaya nga't sinabihan niya si Jesus na hindi ipahihintulot ng Diyos, huwag namang ipahintulot ng Diyos na mangyayari iyan sa inyo. Dahil siya ay katulad ng mga Hudyo, katulad ng mga Israelita na umaasa sa isang tagapagligtas na magiting, na marangal, na magpapalaya sa kanila sa kamay ng mga sumasakop na mga dayuhan. So si Jesus, nagpapakilala na Kristo, ngunit Kristo na magpapakasakit at Kristo na haharap ng kamatayan. Ang pangatlo, na pagpapakilala ng ating Panginoon, isang Kristo, isang tagapagligtas na humihingi ng bahagi ng kanyang mga iniligtas. Oo, kinamit na niya ang kaligtasan para sa atin, ngunit upang makamit natin ang kaligtasan na iyon, kailangan ay gawin natin ang ating bahagi. Sapagkat alam ni Jesus ang psikolohiya natin na anumang bagay na hindi natin pinaghirapan, hindi natin napapahalagahan. Anong klaseng kaligtasan ang makakamit natin kapag maliligtas tayo na wala man lamang tayong ginagawa? Maliligtas tayo habang patuloy tayo sa ating kasamaan. So siya ay Kristo, tinamo niya ang ating kaligtasan, ngunit upang makamit natin ito, upang mapakinabangan natin ito, kailangan ang ating bahagi. So iyon yung pagpapakilala ng ating Panginoon. Siya ay Kristo na nagpapakasakit at namatay, ngunit siya rin ay Kristo, tagapagligtas na nangangailangan o humihingi ng ating bahagi upang makamit natin ang ating kaligtasan. So si Jesus ay nagpapakilala at sa bawat pagpapakilala, ito ay humihingi ng ating pagtanggap. Humihingi ng ating pagsampalataya. So ang tanong, tinatanggap ba natin siya bilang ating tagapagligtas? No, so ito ay isang magandang usapin din tungkol sa pagtanggap natin sa Kanya. Kaya ba natin siyang tanggapin, hindi lamang ang Kanyang kalwalhatian, kundi maging ang Kanyang pagpapakasakit at pagkamatay. Sapagkat marami sa atin sinasabi natin, tinatanggap natin si Jesus. Tinatanggap natin na siya ang Diyos, tagapagligtas natin. Ngunit ang iniisip natin ay ang kalwalhatian lamang. Ang iniisip natin ay ang langit na tatamuhin lamang natin. Kaya ba nating tanggapin ang langit? Kaya ba nating tanggapin ang kalwalhatian nang hindi natin tinatalikuran ang mga pagpapakasakit, ang mga hirap na siyang daan ng ating kaligtasan? So madaling tumanggap na sabihin tayo ay tagasunod ng Panginoon kapag madali maginhawa ang lahat sa atin. Ngunit kapag dumarating ang problema, doon tayo nagdadalawang isip. Tayo ba ay totoong tagasunod ng ating Panginoon? Tayo ba ay matapat na sumusunod sa Kanya kahit sa mga hirap na dumarating sa ating buhay? So kung tatanggapin natin ang ating Panginoon, walang magagawa na maidaragdag sa Kanyang kadakilaan. Kung hindi natin siya tatanggapin, wala ring maibabawas sa Kanyang kadakilaan. Hindi siya, kundi tayo ang nakikinabang. Ngunit dahil sa mahal na mahal tayo ng Diyos, gusto niya ang ating kaligtasan, kaya't siya ay nagnanais na siya ay tanggapin natin. At siya ngayon ay nagpapakilala, ngunit sa pagpapakilalang ito, hindi siya nandaraya. Ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang tagapagligtas na magpapakasakit at mamamatay, na humihingi ng response, humihingi ng tugon mula sa atin, hindi lamang dahil sa kalwalhatian, hindi lamang dahil sa kaligayahan, kundi kalwalhatian at kaligayahan na nanunulay sa pagpapakasakit at pagkamatay. Hilingin natin ang biyaya at lakas na nagmumula sa Diyos, nang sa ganoon ay matanggap natin siya, masundan natin siya, kahit sa mga paghihirap na dumarating sa ating buhay.
Tumayo tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, lumapit tayo sa ating mapagpalang Ama, naturuan tayong tumalima sa Kanyang salita upang lubusan nating matanggap at makilala ang Kanyang anak na si Jesus. Taos puso tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, kaparian at mga nag-alay ng kanilang buhay para sa Diyos, patuloy nawa nilang ipahayag si Jesus bilang Mesiyas sa pamamagitan ng kanilang tapat na pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang pangakong maglingkod sa bayan ng totoo at tapat. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga magulang, mga guro at mga katekista, patuloy nawa nilang mahalin ang kanilang misyon bilang mga gabay sa kabataan at tagapagpapatotoo sa Ebanghelyo ni Kristo sa makabagong panahon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagdurusa hatid ng pandemya, maging matatag nawa tayo sa ating pananampalataya at makahanap ng pag-asa sa mga taong patuloy na nagmamalasakit. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makarating nawa sila sa langit, kung saan matatagpuan ang liwanag at kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating katahimikan, alalahanin natin ang lahat ng mga ipinangakuan natin ng ating panalangin, lalong-lalo na ang mga intensyon at mga pamisa na inilakip sa ating pagdiriwang, at ipanalangin natin ang ating sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, patuloy ka nawang maghari sa aming puso at diwa upang sa pamamagitan ng aming pamumuhay, madama ka namin sa pamamagitan ng isa't isang, lalong-lalo na ang mga kapatid naming nangangailangan, nang sa gayon makilalang lubos ng mundo si Hesukristo na anak mo at ng aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Ang
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mahandog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan na nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nagpupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kahitaasan, sa pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kahitaasan, sa kahitaasan, sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay ng buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ang tanang mga obispo at buong kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng kanyang puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaghintusan sa puso, at pinagya mo kami sa Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan ng kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Mga kapatid, ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Amen.
his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. I need you, my Lord, for every day that comes, for all their pains and joys, be there to understand. They may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. I commend you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overtakes them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, feed them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. There are those who seek the lost and suffering, bind their wounds and bring them to your care. Oh Lord, I know that you're with them, embracing once again. Your love is all I bear. I will listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. I will listen to the Lord and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban nawa ay pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod ang lahat. Panalangin sa tatlong arkanghel kay San Miguel. San Miguel Arkanghel, ipagsanggalang mo kami sa labanan, maging aming panangga laban sa kasamaan at tukso ng demonyo. Ang Diyos naway itaboy siya, dinadasal namin ng buong pakumbaba, at naway ikaw, o prinsipe ng makalangit na hukbo, sa kapangyarihan ng Diyos, ihagis sa impyerno si Satanas
at ang ibang masasamang espiritu na gumagala sa daigdig upang ipahamak ang mga kaluluwa. Amen. Kay San Gabriel, anghel ng sangkatauhan, pinagkatiwalaang tagapagbalita ng Diyos, buksan mo ang aming mga tainga sa mga piping babala at panawagan ng lubos na mapagmahal na puso ni Jesus. Manatili ka nawa sa aming pananaw, nagsusumamo kami sa iyo upang aming maunawaan ng wasto ang salita ng Diyos at upang aming matularan, masundan at matupad ang nais ng Diyos para sa amin. Tulungan mo kami na manatiling gising nang sa sandaling dumating ang Panginoon upang kunin kami, ay hindi niya kami matagpuang nahihimbing. Amen. Kay San Rafael, pana ng pag-ibig at pantas ng pag-ibig ng Diyos, sugatan mo na nag-aalab na pag-ibig ang aming mga puso. Hinihiling namin sa iyo at huwag mong hayaang maghilom ang sugat upang araw-araw kaming manatili sa landas ng pag-ibig ng Diyos at upang mapagtagumpayan namin ang lahat sa pamamagitan ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Amen. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo na taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,